Ibibida ko to kasi napakaganda ng benepisyo. Hindi pong gawing first aid to, no? Katasin nyo lang po ng katasin niya. Napapansin ko lang na madalas kainin ng mga ibon, ano? Mga usbong, yung ganitong mura, yan, no? Hello everyone! This is Sir Misinawa of Mini Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba pag-uusapan natin? Meron po akong i-featured sa inyong halaman, ano? Ibibida ko to kasi napakaganda ng benepisyo, no? And kung meron kayo nito sa inyong bahay, tiyak na pag-uukulan nyo to ng pansin. At magiging valuable sa inyo tong halaman na to, no? At yung mga ibang wala pa, nanaisin nyo na magkaroon nito. Ano kaya yung tinutukoy kong halaman? Malalaman nyo yan sa ating pagbalik. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP at ngayon nga po, isang halaman na naman yung ating ibibida sa inyo, no? Ito yung alagaw o yung tinatawag na Premna odorata, no? Isang uri ng halaman na nagiging puno siya, no? At before, meron ako dito nga parang nakitang driftwood, no? Pero sabi ko, di-displayan ko yun ng halaman. Tapos eventually, sumusulpot yung mga dahon niya. Sabi ko, ano ba yun? Tanggalin natin yung mga dahon, ano? Pero nung nalaman ko yung benepisyo, parang ayoko siyang i-give up or ayokong tanggalin yung mga dahon niya kasi pwedeng pakinabangan, ano? Ano kaya mga benepisyo ng halamang alagaw? Malalaman nyo po habang pinapakita ko sa inyo kasi ayan po dun sa ating background, ano. Tingnan natin ang malapitan. Kung matatandaan nyo po yung ating budget friendly na landscaping, yan po yan nakalagay, no, sa baba. Tapos meron po dito ako nakitang driftwood, no. Sabi ko, ano kayang klaseng halaman to? Pero wala na siyang mga dahon. Doon lang po sa may itaas, ano, yung kanyang mga dahon. And ito ayaw ipaputol ni Ate Babes kasi nga ginagawa nilang parang sampayan, ano. Yan yung pinaka dyan nakatali yung kanilang sampayan. So sabi ko, sige, hindi ko puputulin yan yung pinaka mga branches niya sa taas, ano. Pero itong nasa baba, nagulat ako, may mga tumubo, ano. Sabi ko, ano kayang halaman to, no. Tapos nung tiningnan ko, parang natatandaan ko ginagamit namin ito, no, dun sa mga inihaw, madalas sa bangus, yan. Pinapalaman, ano, itong alagaw, no. Ang tawag din po dyan is Premna odorata, no. Saan nga ba nang galing yung kanyang pangalan, no? Sinasabing yung kanyang name ay from Greek words, no. Yung Premna from the words premon na meaning tree stump o yung tinatawag na twisted na short trunks, ano, mula dun sa kanyang original na variety ng alagaw. So kung mapapansin nyo po yung trunks niya, parang pat-twist siya, no, or paikot-ikot, no. Merong gumaganya kasi nga parang driftwood na nakaganon, ano. So dyan po nanggaling yung pangalan niyan, and odorata kasi po itong dahon ng ating alagaw ay mayroong kakaibang amoy, ano. So pumitas tayo ng konti, amoyin natin, ayan, meron siyang kakaibang odor, no. Kaya meaning to say yung odorata, fragrant or perfume yung tawag, ano, kasi may amoy po yung kanyang dahon. So ito po, ang pagkakaalam ko, merong isang lugar sa Pilipinas na pinangalan dito, no, dahil ito nga po ay native sa ating lugar, sa ating bansa. Yung Siargao po, ano, dito nang galing yung pangalan niya, no, kasi yung Siargao ay pinangalan na mula sa Siargao or Silargao, yan yung pangalan, ano, nung Siargao, na isa ring pangalan po nitong ating native na halamang ito. Sa inyo pong lugar, ano po yung tawag nyo dito, no? I-comment nyo lang po yung tawag nyo dito sa halamang ito kasi dito po sa amin, ang tawag namin alagaw. Baka po sa inyong lugar, iba yung tawag para po malaman din ng mga nanonood sa atin. So, ito po, yung kanyang dahon, pansinin natin, ano? Parang mga oval na
yan, mahaba rin naman. Tapos meron siyang pointed tip, ano. Tapos medyo may pagka-hairy po yung kanyang pinaka dahon, ano. Kaya ang tawag sa kanya hairy tree din minsan, ano. Ito lumalaki siya ng 3 to 8 no meters, no. At ito po maganda yung hugis ng kanyang dahon. May kakaiba siya. Tapos minsan may makikita kayong ganyan, yung ang tawag dito is parang usbong, no. Yung kanyang bulaklak ay parang ganito, no. So ito bulaklak na nagiging yung bulaklak na puti, tas eventually nagiging bunga po. Ganyan yung bunga niya, no. Sa ating shorts before, nung nakita ko to, yan, pinost natin yan. At nag crowdsourcing tayo, no, kung anong mga gamit-gamit nitong ating halamang ito, no, na kakaiba nga po yung kanyang pinaka yan, bunga. Pero walang nagsabi sa akin kung nakakain to, no, kasi hindi ko rin tinry. Pero yung kanyang mga leaves edible, pero itong fruits hindi ko sure. Pero napapansin ko lang na madalas kainin ng mga ibon, ano, itong ating halamang ito, yung bunga na yan. Paborito silang puntahan ng mga ibon, no. Pero sinasabi nga po ito, yung halamang alagaw ay antimicrobial, antiviral, cardiotonic, anti-tumor, anti-parasitic, and syempre antioxidant. So pag sinabing antioxidant, maganda po yan, no? Nakaka-preserve ng youth, and syempre anti-cancer din, ano. So ito madalas po, ano, base dun sa ating mga pagpo-post, maraming nag-comment sa akin na ginagamit nila to sa pagluluto, no. Meron pong iba na ginagamit yung mga dahon, ano. Actually yung mga usbong, yung ganitong mura, yan, no. Yan yung kanilang ginagamit. Kami po sa personal naming experience, nilalagay po namin yan as palaman po, no, sa mga inihaw. Parang stuff siya nung mga inihaw na bangus, yan. Kaya minsan may lumalasa, no, sa mga isda, lalo na para pampatanggal ng lansa. So ginagamit din po ito ng iba na paksiw, no, sa pampaksiw. Yan, sa bopis, yan. Ginagamit yung kanyang dahon, ano, na pampalasa. Yung iba naman po ginagawa itong tsaa, no, at nilalaga. Tapos yung katas ginagamit kasi marami pong benepisyo na makukuha dito, bukod po dun sa pag sahog-sahog natin sa ating mga pagkain, ano, sa ating mga ulam. Unang-una po dyan, ito po parang kinakatas, ano, yung tinatawag na leaf decoction, ano ba yan, ano. So halimbawa po meron kayong yan, isang dahon, pwede nyo po yung katasin, yan, ganyanahin, or pwede po itong painitan, katulad ng ginagawa natin sa parang oregano, no, kapag halimbawang kinakatas natin. Ito, inano ko, nilamukos ko, pero amoy na amoy ko yung amoy ng alagaw, no. Kakaiba yung amoy niya. And ito nga, yung ginaganyan, tapos eventually kapag nalamog na siya, pwede na yang katasin at kunin yung katas, no, nitong halamang ito. Tapos hinahalo po siya sa kalamansi, ano, at minsan pinapainom po siya sa mga merong malalang plema, yung ubo, no. Bagay na bagay po iyan, nakakagaling, ano, at nagiging gamot, no, lalo na yung pag-inom din ng tsaa, pwede po yan sa mga may ubo. Pero bukod po dyan, ito pong ating alagaw, kapag halimbawa pong may nasugatan, pwede pong gawing first aid to, no. Katasin nyo lang po ng katasin yan, yan, durugin nyo, yan. Pag ginanyan nyo yan ng ginanyan, or kaya pwede kayong gumamit ng almires, no, o dikdikan para makatas nyo. Yan, pwede na po yung ilagay sa sugat, ano, kung halimbawang merong nasugatan, pwede po yung igamot, ano. So yung pagkakatas po dito sa alagaw, maraming gamit, ano. Pwede po siya sa lagnat, sa sipon, sa mga may bronchitis po, ano, pwede rin po yan. Even po yung barks, no, nilalaga din po yan, pinapainom po dun sa mga merong lagnat, may ubo, no. At ito nga po,
naging gamot din o may gumagamit din para sa tuberculosis o TB sa mga bata naman po na may kabag, yan, pwede pong ilagay sa inyong tiyan yung kinatas na dahon ng alagaw at sa mga may sakit sa ulo, pwede rin pong ilagay yung dahon na yan dinurog para po mawala yung sakit ng inyong ulo. Ito po ginagamit din ng iba na pampurga at pampaligo din po sa mga bata ginagawang gamot din po ito sa beriberi. Yung pong dahon ng alagaw isa po siya dun sa mga nakasahog o isang sangkap para dun sa paggawa ng pito-pito. Alam niyo naman po yung pito-pito yung herbal medicine na nakakagaling ng iba't ibang sakit kasama po itong dahon ng alagaw sinasabi nga rin po maganda itong panghugas ng yung tooth ng babae tinut ko na lang basta yung ating mga organ sex organ pwede pong itong panghugas, maganda raw po ito pakukuluan nyo lang po, tapos yung pinagpakuluan yun po yung inyong pwedeng ipanghugas. So yan po yung mga benepisyo napakarami palang benepisyo nitong alagaw kaya sabi ko nga wag nating putulin itong puno na to kasi maganda yung merong ganito tayo sa bakuran bukod sa nakikita natin na nakakalilim ito at nakakapagbigay ng yan lamig sa atin ang dami pong gamit na talaga namang makakatulong sa ating buhay. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na yung ating vlog for today at nalaman nyo na po yung gamit ng dahon ng alagaw at ng halamang alagaw sa ating buhay pwede nyo po yan subukan kung halimbawang yung iba walang pambili ng gamot, walang pang first aid pwede po itong alagaw kasi maganda po siya na meron tayo sa ating bahay para in case of emergency na kailangan nating gamitin ito magamit po natin Salamat ng marami sa mga nanood ngayong araw na ito. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants, gardening at syempre benepisyo ng mga halaman na makakatulong sa atin, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search lang po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng marami mga ka-MDP, and this is Hermy Sunaho nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye.